Kinabukasan, babalik na ako sa bahay ng ermitanyo. Habang tinatahak ko ang kagubatan, napapansin ko parang merong nangliligaw sa akin. Sa aking isipan ay bumubulong na naman yung gabay ng omo. Ang sabi nito, dito raw sa aking dinadaanan ay nilagyan ng bitag na ilusyon ng mga aswang. Nais daw ng mga aswang na bitagin ako upang mahuli nila ako at kikitilan daw nila ang buhay ko. Sumigaw ako sa gitna ng kagubatan. Ang wika ko, "Sige! Hindi naman ako natatakot sa inyo eh. Bakit kailangan nyo pa akong bitagin? Magpakita na kayo! Tapusin na natin to!" Mangiyak-ngiyak pa rin ako nung mga oras na ito dahil kahit anong mangyari, hindi mawala-wala sa isip ko yung mga naaalala ko kung paano nila patayin ang aking mga magulang. Sa hindi kalayuan, merong puno na nakabuwal. Naaaninag ko rito na merong taong nakaupo. Madali ko siyang nilapitan at nung malapit na ako sa kanya nakita ko ang itsura niya. Siya ay malaking tao na kulay itim ang balat. "Sino ka? Ha? Huwag mo sabihing ikaw ang nambibitag sa akin." Wika ko. At nung sumagot yung tao na ito, "Bata, matapang ka na ngayon. Sino ka ba? Ano bang kailangan mo?" "Ako si Cesar. Ako ang hinahanap mo. Hindi ba naghihiganti mo ang iyong mga magulang? Para malaman mo, bata, ako ang nag-utos sa mga kalahi ko na kuhanin ang magulang mo. Ngayon, bata, hinahanap mo ko, hindi ba? Sige, pwede ko nang wakasan ang walang kwenta mong buhay ngayon. Bata, sumama ka sa akin. Hindi ba gusto mo kong labanan? Sumama ka at dadalhin kita sa kawalan. Bibigyan kita ng pagkakataon na lumaban. Pero wag dito. Wag dito, hindi pwede at makikialam yung ermitanyo. Alam ko, bata, na ikaw ay meron ng matinding lakas. Yan ang gusto kong makalaban. Sumama ka sa akin, bata. Sumama ka sa akin." Sa kagustuhan kong labanan yung sinasabing aswang, sumama ako sa kanya at pagdating namin sa sinasabi niyang kawalan, dito ko nalaman na kami pala ay nasa mundo ng mga engkanto. Tignan mo, bata, ang paligid. Hindi rito makakapasok yung ermitanyo upang tulungan ka. Huwag kang mag-alala, bata. Sa oras na ito, sisiguraduhin ko sa iyo na magsasama-sama na kayo ng magulang mo sa impyerno. Galing mo naman. Ano akala mo? Katulad ako ng mga magulang ko na walang kakayanan, na sa isang iglap lang ay kinain nyo? Tawa ng tawa yung malaking mama na si Cesar. Batid ko sa sarili ko na mukhang ito talaga yung taong hinahanap ko. Akala niya siguro ay hindi ko siya lalabanan. Nung mga oras na ito, nakikita ko din na merong mga engkanto na nanonood sa amin. Pumukaw sa aking paningin yung isang engkanto na nakabukod sa kapwa niya engkanto. Nung titigan ko ito, tila ba kinakausap niya ako sa mata. Naririnig ko ng bahagya yung sinasabi niyang, "Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Lahat ng mga nakatira dito, puwera sa akin. Ako lang ang nakakaalam kung paano kita ilalabas dito, Greg." Yun ang wika ng naririnig ko. Tapos,
Biglang nagsalita si Cesar. Mga engkanto na naririto, kayo ang saksi. Tignan nyo kung paano ko kainin ang bata na ito. Biglang nagbago ang itsura ni Cesar mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang tiyan ay nabiyak ito. Kitang-kita ko rin nung mabiyak ang kanyang katawan. Merong sumisibol na bagong katawan. Gulat na gulat ako dahil sa unang pagkakataon ngayon pa lang ako nakakita ng ganito. Yung itsura niya nakakatakot. Animoy isa siyang demonyo nung mga oras na ito. Bata, sige bata, pagbibigyan kita. Magbago ka din ng anyo at gamitin mo ang kapangyarihan ng Omo. Tawagin mo ang gabay mong ermitanyo. Sabihin mo sa kanya na sumunod siya rito sa mundo ng mga engkanto. Kung kaya niya. Pero bata, naniniwala ako na hindi ka masusundan dito ng walang kwentang ermitanyo. Ang dami mo pang sinasabi eh. Bakit hindi mo pa ako kainin? Para sama-sama na kami ng mga nanay at tatay ko. Napakaiyakin mo naman. Para kang yung anak ko ah. May anak ka pala eh. Bakit ginagawa mo to sa mga bata? Umiiyak talaga ako nung mga oras na ito. Inakala ko na totoong naaawa siya sa akin. Pero hindi pala dahil mabilis niya akong sinugod gamit yung mahaba niyang kuko at yung kanyang bunganga ay biglang lumaki. Alam ko sa sarili ko na gusto niya akong kainin. Bago siya makalapit sa akin, nakausal na ako ng mga dasal na ginagamit ko. Mabilis kong nalilihisan ang kanyang pang-aatake at nung nabwisit na ito sa akin, maniwala ka po o hindi, Commander, yung katawan niya ay humaba. Pumunta ito sa itaas tapos pababa sa akin. Natulala ako sa nakita ko. Hindi ko akalain na meron palang mga aswang na ganito ang kakayanan. Para siyang goma na humahaba yung katawan. Akala ko makakain niya na ako dahil nung malapit na siya sa akin, may matandang engkanto ang sumigaw. Ang wika nito. Cesar, itigil mo ang ginagawa mo. Hindi rito ang tamang lugar. Layuan mo ang bata, Cesar. Wika ng isang engkantong matanda. Nung sabihin yun ng engkanto, itong si Cesar na malapit na sa akin, bigla itong huminto at bumalik siya sa dati. Ang wika naman ni Cesar doon sa engkanto. Punong engkanto, bakit? Wala ba akong karapatan na gawin ito sa inyong lugar? Baka nakakalimutan mo, ako ay kalahating engkanto at kalahating aswang. Karapatan ko na gawin ito at dalhin dito ang aking kakainin. Nais kong ipakita sa inyo ang aking lakas. Hindi ba minamaliit ninyo yung mga kalahi namin? Maging ako minamaliit nyo dahil ang aking pagkatao ay kalahating engkanto at kalahating taong aswang. Bakit? Bakit mo ko kailangan pigilan? Cesar, igalang mo ang aming dimensyon. Kung nais mong kumain ng tao, doon na lang sa mundo nyo. Huwag dito, Cesar. Kung ikaw ay magpipilit, mapipilitan din akong utusan ang aking mga kalahi na itapon kayo palabas dito. Bakit hindi mo ba ako kalahi, ha? Sandali nga, Cesar. Mukhang hindi maganda yung mga pananalita mo. Huwag mong kakalimutan, nandito ka sa aking dimensyon. Dapat magbigay ka ng katiting na galang. At paano kita gagalangin, ha? Pinipigilan mo ko sa aking nais. Kung gusto mong galangin kita,
Pwes pabayaan mo ko sa aking gagawin. Nung mga oras na ito, yung ibang mga engkanto pala noon ay nagagalit na kay Cesar. Pinagtulong-tulungan nila si Cesar na ilabas sa dimensyon ng mga engkantong itim. Biglang nawala si Cesar sa aking harapan, tapos yung mga engkanto sa paligid ay nagsigsilapit sa akin. Lumapit din sa akin yung isang engkanto na kumakausap sa aking sarili. Ang wika nito sa akin. Greg, ako ang iyong gabay. Naaalala mo ba ako? Sa totoo lang, Commander, tamang alam ko na meron akong gabay na engkantong itim. Pero sa unang pagkakataon ngayon ko lamang ito nakita. Nung ipakilala kasi sa akin ito ng ermitanyo, boses lang ang naririnig ko. Pero sa pagkakataon na ito, mismong itsura at katawan na ng gabay kong engkanto na itim ang aking nasilayan. Lumapit sa akin yung pinakamatandang engkanto na sa palagay ko ito yung namumuno sa kanilang dimensyon. Ang wika nito sa akin. Bata, bakit ikaw ang napiling kainin ni Cesar? Sa aking pagkakaalam, ikalawang beses na ito ginawa ni Cesar. Nung una, nagdala siya rito at pinabayaan namin siya. Nakinig kami sa kanyang nais. Sinasabi niya noon na ang batang kinain niya noon ay merong matinding kasalanan sa kanya. Pero nalaman namin nitong huli na ang batang iyon ay inosente. Ngayon bata, bakit ikaw naman ang napili niya? Gusto kong marinig ang iyong panig, bata. Yung nanay at tatay ko po kasi, kinain po nila. Ngayon po, nung papabalik na ako dun sa bahay ng ermitanyo, hinarang po ako ni Cesar. Hindi ko naman po alam yung sinasabi niyang kawalan. Dito po pala yun. Maswerte ka, bata. Dahil dito kanya dinala at napigilan namin ang kanyang nais. Ngayon, bata, ako na ang humahatol at ang buong dimensyon na ito. Pinapayagan ka naming umalis ngayon din sa aming dimensyon. May inutusan yung matandang engkanto na isama ako sa lagusan papalabas ng kanilang dimensyon. Ito ay tinatawag na portal na daanan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga engkanto. Hindi nagtagal, ako ay napunta ng muli sa gubat. At yung gubat na ito sa pagkakatanda ko, dito malapit yung bahay ng engkanto. Dito kasi ipinakilala sa akin ng ermitanyo yung engkanto na gabay ko. Habang ako ay naglalakad papunta sa bahay ng ermitanyo, nagulat ako dahil sa malaking puno, nagsalita rito yung kaibigan kong kapre. Ang wika nito sa akin. Saan ka galing, kaibigang Greg? Batid ko na matagal kang nawala. Kaibigang kapre, saglit lang naman ako nawala. Napunta ako sa dimensyon ng mga engkantong itim. Kaibigan Greg, matagal ka nang hinahanap ng kaibigang ermitanyo. Ha? Sa pagkakaalam ko, isang oras lang ako nawala. Hindi, kaibigan. Matagal kang nawala. 2 linggo ka nang hinahanap ng kaibigan nating ermitanyo. Sige kaibigan, aalis na ako, salamat. May halong pagtakbo pa ang paglayo ko sa bahay ng kapreng kaibigan ko. Pagdating ko naman sa bahay ng ermitanyo, ang wika nito sa akin. Utoy, saan ka ba nagpunta? 2 linggo ka nang nawawala. Ang sabi mo sa akin, uuwi ka lang sa inyong tahanan. Saan ka ba nagsusuot ha, bata ka? Patawarin niyo po ako kasi niligaw po ako ni Cesar. Ano? Si Cesar ba ka mo? Opo. Si Cesar ang
pinuno ng mga aswang na kumain sa iyong pamilya. Paanong nangyari at paanong nagpakita sa iyo si Cesar? Sa tuwing magpapakita si Cesar sa mga tao, siguradong meron ito na gagawin na hindi maganda. Niligaw niya nga po ako eh. Sinama niya ako doon sa dimensyon ng mga engkantong itim. Ganun ba? Buti na lang meron kang gabay na engkanto. Ano, nakita mo ba siya doon? Opo, nakita ko siya. Tapos yung punong engkanto nagalit kay Cesar. Si Cesar po pala ay kalahating engkanto tapos kalahating aswang na tao. Tama. Mabuti na lang at tinulungan ka ng punong engkanto na makalabas. Bueno, Utoy. Halika't sumama ka sa akin sa isang liblib na lugar. Ipapakita ko sa iyo kung saan matatagpuan ang mga halamang gamot. Kailangan mo itong gamitin dahil sa lilipas na panahon siguradong ikaw ay magiging isang tanyag na manggagamot sa inyong lugar. Sige po. Naging interesado ako sa sinasabi ng matandang ermitanyo na halamang gamot. Pumunta kami sa isang mataas-taas na bundok. Dito ko nakita yung sinasabi niyang liblib. Sa aking palagay, yung liblib na ito ay nararating pa ng mga tao. Dahil yung sinasabi niyang taniman ng halamang gamot, malapit lang dito yung dasdas ng mga tao. Pero nagkamali ako dahil nung puntahan na namin mismo ito, pumasok kami sa isang napakaliit na kuweba. Yung kuweba na ito ay kasya lang yung tao. Tapos, isa lang itong tumpok na bato na may butas na pwede mong gapangan papasok. Utoy, halika't sumunod ka sa akin. Pumasok tayong dalawa sa maliit na butas. Teka, sandali lang po. Diyan po ba nakatanim yung halamang gamot? Basta sumama ka na lang. Teka, sandali lang po. Akala ko po ba liblib? Bakit po may dasdas po ng daan malapit po doon? Alam mo ba, Utoy, na itong bato na ito ay mahiwaga? Kahit sinong tao, pwera lang sa mga katulad natin na may kaalaman. Sila ay hindi nila nakikita ito. Maraming mga taong dumadaan malapit dito, pero ang batong ito, alam mo ba, na sa oras may taong daraan dito na masama, nililigaw niya ito, lalong-lalo na yung mga mangkukulam at aswang. Alam ng mahiwagang bato na ito ang kanilang kakayanan. Ang batong ito ay hinahanap din ng mga aswang dahil alam nila na ang bato na ito ay merong tinatagong mga nakatanim na halamang gamot. Kailanman ay hindi ito natatagpuan ng mga aswang dahil ang aswang masama ang kanilang balak sa halamang gamot. Sige po. Naliliwanagan ko na po. Pagpasok namin sa loob, inakala ko talaga na maliit lang ito. Pero nakakita ako ng maliit na liwanag sa dulo. Utoy, tignan mo ang liwanag na yun. Doon tayo pupunta. Dalian mo. Nagmadali kami sa paggapang at nung marating na namin yung liwanag na maliit, dito tumambad sa akin yung napakalawak na maliwanag na lugar. Nakakita rin ako doon ng isang tao at kung hindi ako nagkakamali, ang tao na ito ay isang albularyo. Kinausap ng ermitanyo yung tao na ito. Ay, kaibigan, magandang araw sa'yo. Sakto, kumukuha ka pala ng halamang gamot. Ang sagot naman ng tao na ito. Opo. Tatang ermitanyo, patawarin niyo po kung nagkasabay pa tayo. Siya nga ho pala, ako po si Sendong. Sendong? Tama. Ikaw yung hinahabol ng mga aswang noong nakaraan, hindi ba? Opo. Mabuti na lang at napunta ka rito at nalaman mo ang tamang kuhanan ng halamang gamot. Anong kailangan mo sa halamang gamot, iho? Kakailanganin ko po ito para bago ako umuwi ng Quezon. Magamit ko po ito. At saka po doon sa amin sa Quezon,
Marami po doon mga pasyente na nag-aantay sa akin. Doon naman po kasi sa aming probinsya, wala pong ganito eh. Ganun ba? O siya, sige, kumuha ka ng kumuha ng halamang gamot. Maraming salamat po. Habang kumukuha kami ng halamang gamot, napapansin ko yung mama na ito. Tila ba pinipili niya lang yung pinipitas niya na dahon. Mama, bakit po pinipili niyo yung dahon? Hindi po ba lahat naman ito halamang gamot? Oo, bata. Siya nga pala, anong pangalan mo? Ako nga po pala si Greg. Kayo po? Ako si Sendong, hindi ako taga rito. Pero sa ngayon, kaya ako nandito dahil meron akong ginagawa rito na importante. Utoy, kumuha ka lang ng kumuha, huwag mong piliin. Huwag mo siyang gayahin dahil lahat yan ay pakikinabangan natin. Sige po. Iho, Sendong, maitanong ko lamang bakit ba tinutugis ka ng mga aswang? Ano bang kasalanan mo sa mga yun? Tatang Ermitanyo, alam niyo naman po siguro ang alituntunin ng ating buhay. Pag sa oras na laman ng mga aswang na yung isang tao ay merong kakayanan, hindi nila ito titigilan, hindi po ba? Tama, pero meron silang malalim na dahilan para gawin ito sa'yo. Ano ba nangyari? Baka sakaling meron akong maitulong sa'yo. Meron naman po, kaya lang hindi ko na po ito kayang ipaliwanag dahil personal na laban ko ho ito. Ganun ba? Sige, mauuna na kami at marami na kaming nakuhang halamang gamot. Sige po. Paglabas namin doon sa kuweba, nung marating namin yung dulo, ang wika nung Ermitanyo. Sandali lamang, Utoy. Bakit po? May mga tao sa labas. Sa palagay ko, ito yung naghahanap kay Sendong. Tignan mo. Nung sumilip ako, nakita ko yung 4 na kalalakihan. Ang sinasabi ng mga ito, nandito lang daw yun. Dito lang daw yun huminto, imposibleng bigla yun nawala. Naiintindihan ko na nung mga oras na ito na talagang ang bato na pinasukan namin ay hindi nakikita ng mga aswang. Sandali lamang, Utoy. Lalabas ako at kakausapin ko ang mga ito. Wag na po, baka po tayo pa ang kunin ng mga yan. Hindi, akong bahala. Sa oras na sila ay manglaban, tatanggalan ko sila ng kaluluwa. Paglapit doon ng Ermitanyo, pinakikinggan ko lang ang kanilang pinag-uusapan. Mga kaibigan, mukhang abala kayo sa paghahanap ng taong hindi nyo makita. Anong kailangan nyo? Masamang araw sa'yo. Hindi ba nakita mo yung hinahabol naming tao? Sandali nga, anong masamang araw? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo sabihin pati akong Ermitanyo ay madadamay sa mga walang kwentang pinaggagawa ninyo. Ermitanyo, magaling kang makialam. Sagutin mo ang aming tanong. Saan pumunta yung taong tinutugis namin? Malay ko! Anong pakialam ko sa away nyo? Sumagot naman dito yung isa pa sa mga aswang. Ang wika nito sa Ermitanyo. Sabihin mo, tanda, nasaan ang taong hinahanap namin? O isa ka pa, ano bang pakialam ko sa inyo? Nilapitan ko lang kayo upang tanungin kung ano ang hinahanap nyo. Kanina ko pa kasi nakikita na para kayong mga bulag na walang mata. Alis na kami. Utoy, halika na, Utoy. Nung tumayo ako sa pagkakadapa, nagulat yung mga aswang dahil hindi nila alam na ako pala ay naroroon. Bata, sandali lang bata. Saan ka nang galing? Bakit hindi ka namin nararamdaman kanina? Ay, nandyan lang po ako nakadapa. Natatakot po ako sa mga pangit niyong mukha baka po mamaya kainin niyo ako. Aba, itong bata na ito.
nang iinsulto pa. Saan ka ba galing? Ay, doon lang po sa likod ng puno. Madali nilang pinuntahan yung puno na tinuturo ko. Inakala nila na merong lagusan dito upang hindi makita yung mga tao. Pinagmamasdan namin sila ng ermitanyo at ang wika ng ermitanyo sa kanila. Wala kayong makikita dyan kung hindi bakas ng pinaghigan. Anong akala nyo meron dyan lagusan? Walang lagusan dyan mga pangit! Lumayas na kayo! Lumapit yung isang aswang sa ermitanyo. Tanda, itatanim ko sa aking isip yung pagmumukha mo sa oras malaman ko na meron kang pinagtatakpan dito at pinagtatakpan mo yung taong hinahanap namin. Sinisigurado ko sa iyo na kadamay ka na sa amin. Aswang, sandali nga maitanong ko lang. Anong klaseng lahi ba kayo ng mga aswang? Kami ay mga bangkilan. Tandaan mo, tanda ang araw na ito. Kahit saan kayo magtungo ng kasama mong bata, malalaman at malalaman namin. Sisiguraduhin ko sa iyo na pag nalaman namin na meron kang tinatago, damay ka na sa lahat. Tara na mga kasama, umalis na tayo. O siya, sige. Pabanta-banta ka pang nalalaman, hindi ka naman nakakatakot. Walang silbi. Pagtalikod ng mga aswang, kasabay dito yung paglabas ng mama mula sa maliit na kuweba. Iho, yun bang mga bangkilan na ito ang humahanap sa iyo? Opo. Paano mo sila natakasan? Kasi nung makita kita na tinutugis ng mga ito noong nakaraang gabi, nakita ko bigla ka na lang nawala nung matapak ka sa maliit na tubig. Opo, tama po kayo. Ako po kasi ay merong mutya ng tubig sa katawan, kaya hindi na nila ako makikita pa. Sa oras na ako ay matapak sa tubig. Iho, saan ka ba umuuwi? Dito lang po, yan lang sa tabi-tabi. Batid ko, iho, na ikaw ay merong matinding kakayanan. Kaya mong itago ang iyong tahanan sa mata ng mga aswang, hindi ba? Opo. Kung iyong mamarapating iho, gusto mo bang sumama sa akin ng aking mag-aaral na kaibigan ko na rin na si Greg? Bata, may tanong ko lang Bakit kabata mo yatang nag-aral ng lihim na karunungan? Meron po kasi akong dahilan. Kasi po, yung nanay at tatay ko kinain po ng mga aswang. O bata, huwag kang umiyak. Pasensya ka na kung naitanong ko pa. Pero alam mo bata, nararamdaman ko sa iyo na ikaw, merong kakayanan na hindi maipaliwanag. Napamanahan na po kasi ako ng ermitanyo ng kaunting kakayanan. Kung ganun bata, may ibibigay ako sa iyo. Ano po yun? Ang ginawa ng lalaking si Sendong, pumikit lang ito, tapos yung kanyang mga palad ay idinipa niya sa langit. Merong inuusal itong lalaking si Sendong. Matapos nun, nagulat ako dahil sa kanyang palad ay merong isang bato na maliit. Ibinigay niya ito sa akin. At ang sabi pa niya, yung bato na ito ay pinagkakaloob sa akin ng diwata. Greg, kunin mo ang bato na ito. Ako ay humiling sa aking gabay na diwata upang bigyan ka nito. Napakaswerte mo dahil hindi tayo napahiya. Sa sandaling oras lamang ay ipinagkaloob na sa atin ng diwata ang nararapat na bato na ito. Batid ko na ikaw ay merong mutya sa katawan at merong kading omo na suot pero karagdagang lakas ito para pagdating ng araw. Sigurado na madadagdagan ang iyong lakas at magagamit mo ito. Maraming salamat po. Ano po bang pwede kong itawag sa inyo? Tawagin mo na lang ako na Sendong. Sendong ang aking pangalan. Hindi ako taga rito sa Mindoro. Taga Quezon pa ako.
Kaya lamang ako napunta rito dahil meron akong alituntunin na pwede kong gawin na pwede kong itulong sa mga tao. Sandali lamang po. Pagpasensyahan nyo na po yung mga maingay na dumadaan. Okay. Sana po ay maintindihan nyo pa rin ang ating nire-record. Salamat. Bakit po ba kayo hinahabol ng mga aswang na ito? Kagaya ng sinabi ko ay medyo personal na laban ito. Sige, ito sasagutin ko na rin naman pala yung tanong nitong ermitanyo. Kaya nila ako hinahabol dahil yung kapatid ng pinakamataas sa kanila ay napaslang ko. Sabi ko na nga yon ang dahilan kaya ka hinahabol ng mga ito. Alam mo, kung ordinaryong aswang lang ang nakitil mo ang buhay, hindi ka na hahabulin ng mga ito O siya bueno, Sendong, sumama ka muna sa amin upang makita mo rin ang aking tahanan. Pagpunta namin sa bahay ng ermitanyo, nagulat itong si Sendong dahil yung bahay ng ermitanyo ay tila ba hinuhusgahan niya. Pero hindi naman pala panghuhusga, nagtatanong lang siya nung mga oras na ito. Tatang ermitanyo, dito po kayo nakatira? Dito nga iho, bakit? Kasi po itong bahay niyo walang bubong. Wala man lang dingding kahit po mga dahon. Sabi ko na nga ba yan ang pinagtatakahan mo Alam mo iho, kahit malakas ang ulan, kahit matindi ang sikat ng araw, hindi kami nababasa at naaarawan dito ng aking kaibigan na si Greg. Talaga po? Oo naman. Yan ang aking kakayanan. Kung gusto mo iho, meron kaming samahan ng mga ermitanyo. Baka naman gusto mong sumapi sa amin. Sa aking palagay, ikaw ay pwede nang maging batang ermitanyo. Pasensya na po kayo, tatang ermitanyo, pero hindi ko po matatanggap yung gusto niyong mangyari dahil ako po ay malayo at meron po akong sariling misyon. Ganun ba? Naiintindihan kita. Yun ding oras na ito ay nagpaalam si Ka Sendong sa amin ng ermitanyo. Pero bago siya umalis, nagwika ito sa akin ng, Greg, tandaan mo yung ibinigay ko sa iyo. Saan ka man magpunta, magkakaroon ka ng malakas na gabay mula sa ibinigay ko sa iyo at hindi lang yun, maging sa akin. Iiwanan ko sa iyo ang aking presensya nang sa ganun kahit paano mabigyan man lang kita ng gabay. Mag-iingat ka palagi dahil hindi biro ang kinahaharap mong laban. Salamat po, Ka Sendong. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo sa Quezon. O siya, sige, tatang ermitanyo, aalis na po ako. Mag-iingat ka, Greg, at gabayan ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat po. Nung oras na ito, nagpaalam na si Ka Sendong pero bigla siyang nagtatakbo papabalik sa bahay ng ermitanyo. Teka, bakit tumatakbo itong si Sendong papalapit sa atin? Greg, tignan mo. Oo nga po. Mukhang may humahabol po sa kanya. Nung malapit na sa amin si Ka Sendong, nakita namin mula sa kanyang likuran merong isang tumpok ng mga kalalakihan na merong hawak na mga sibat at binabato ito kay Ka Sendong. Hindi pwede ito. Mga aswang! Sabi ko na nga ba mga aswang ito? Halika, Greg, at salubungin natin. Nung nasa aming tapat na itong si Ka Sendong, huminto yung mga aswang. Sendong, anong nangyari? Paano ka nasundan ng mga bangkilan? Mukhang nasundan po nila yung presensya nyo. Dahil sabi po nila, kanina nakita nila kayo doon sa may bato. Yung nilulusutan po natin. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Hoy mga aswang, talaga nga namang tinutuon nyo ang inyong mga sinasabi kanina na susundan nyo ako. O ngayon alam nyo na, anong gagawin nyo? Ang gagawin namin, sama-sama namin kayong kikitilin. Nagpapatawa ka ba?
Ano nga kala mo ganun kadali kitilin ang buhay ng isang ermitanyo na may pambihirang kakayanan? Lumayas na kayo sa aking bakuran. Bago pa ako magbagong anyo, sisiguraduhin ko sa inyong mga bangkilan na hindi namin kayo titiran ng buhay. Ibigay mo sa amin si Sendong. Siya lamang ang aming kailangan. Kung ayaw niyong madamay ermitanyo, ibigay mo siya sa amin. Sandali lang. Itong bata na ito, yung kausap ni Cesar noong nakaraan. Bata, bakit kakausap ni Cesar? Si Punong Cesar sa tuwing magpapakita ito sa mga tao ay merong mabigat na dahilan. Bakit bangkilan? Ano bang pakialam mo sa laban namin ni Cesar? Laban? Anong laban ang pinagsasasabi mo? Laban? Meron kaming alitan ni Cesar dahil ang nanay at tatay ko kinain nila Cesar. Ganun ba? Magaling. Kung ganon, lalabanan mo pala si Punong Cesar ng kabilang sityo. Tama. Kaya ko siyang labanan hanggat kaya ko. Alam mo bata, sasabihan kita ng kaunting impormasyon. Si Punong Cesar ay lubhang napakadelikado. Alam mo ba? Siya ay kalahating aswang na tao at kalahating engkantong itim. Alam ko, sinama na ako ni Cesar doon sa lugar ng mga engkanto. O ano nangyari? Hindi kanya nakain. Himala. Talagang himala. Dahil yung mga nakatirang engkanto doon sa dimensyon na yun, hindi siya pinanigan. Magaling. Bueno, Sendong, pagbayaran mo ang ginawa mong pagkitil sa buhay ng aking kapatid. Hoy bangkilan, magkaliwanagan nga tayo. Alam mo ba kung bakit ko kinitil ang buhay ng kapatid mo? Yung kapatid mo, kumitil din ng buhay ng inosenteng tao at alam mo ba na yung kinitil niya na buhay ay kamag-anak ko pa? Wala akong pakialam, Sendong. Ang nais kong mangyari pagbayaran mo ang ginawa mong pagkitil sa buhay ng aking kapatid. O anong ibig mong sabihin? Pagbabayaran ko? Kikitilin niyo ko, ganun ba? Parang ganun na nga. Makasingit nga pala sa inyong usapan. Hoy bangkilan, sa palagay mo itong si Sendong papayag siya na kitilin niyo ang buhay niya ng ganun kadali? Huwag mong kakalimutan bangkilan na nandito ka sa aking harapan. Si Sendong ay aking kapanalig. Sa liwanag, hindi ako papayag ngayon. Tikman mo ang aking lakas, mga bangkilan. Nagalit yung matandang ermitanyo nung sabihin niyang tikman mo ang lakas ng ermitanyo. Nakita ko sa kanyang palad na merong lumabas na bato. Yung bato na ito ay biglang nagliyab. Tapos, lahat ng mga bato na lumalabas sa kanyang palad ay pinupukol niya sa mga bangkilan. Yung mga bangkilan pag tinamaan, madali silang nasusunog na animoy merong gasolina sa kanilang katawan. Tatang ermitanyo, pasensya na po kayo kung nadamay pa ho kayo sa laban ko. Walang problema, Sendong. Akin ang mga ito. Habang sila ay naririto sa aking bakuran, hindi ako papayag na gaganyanin ka ng mga bangkilan. Huwag kang gagamit ng kahit na anumang patalim dahil ang mga bangkilan ay hindi tinatablan yan. Habang nasusunog yung mga bangkilan, nakita ko rin, Commander, na yung isa sa kanila kahit tinatamaan ng mga bato na nagliliyab, hindi ito nasusunog. Unti-unti itong lumalapit sa amin. Tapos sabi niya, "Matandang ermitanyo, binabalaan kita. Hindi ikaw ang kalaban namin kung hindi itong si Sendong ngayon. Ginanyan mo ang aking mga kalahi. Kinitil mo ang kanilang mga buhay ng ganun kadali, pues kasama ka na sa labanan." Kakaiba rin pala, Commander, ang kakayanan ng mga bangkilan. Katulad ni Cesar,
Nagbago rin ang itsura nito at nabiyak ang kanyang katawan. Sendong Ermitanyo, tapusin na natin to. Wala akong pakialam kung sino ang mauuna sa inyo na mamatay. Hoy! Natatakot ako sa'yo. Baka naman po pwede. Na umalis ka na, pakiusap bangkilan. Natatakot ako sa'yo. Sandali lamang po, ako na lang ang bahala rito. Hindi po kayo dapat madamay. Mabilis na sumugod si Kasendong doon sa aswang na bangkilan na nagbago ang itsura. Inakala namin na matatalo ng bangkilan si Sendong, pero hindi pala dahil isang bira lang ni Kasendong ay tumaob na sa lupa itong aswang na ito. Tatayo na sana yung aswang nung biglang tapakan ni Kasendong yung kanyang dibdib. Napasigaw ng malakas si Kasendong dahil bumaon yung paa niya doon sa dibdib ng aswang. Yung dibdib niya pala ay parang bunganga din na merong malalaking ipin. Aray! Bitawan mo ako! Batid namin ng ermitanyo na nahihirapan si Kasendong, kaya ang wika sa akin ng ermitanyo. Otoy, pagkakataon mo na. Sige na, lumaban ka at ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Ituring mo na si Cesar ang iyong kalaban. Madali ka! Madali akong nagtatakbo patungo kay Kasendong habang sila ay nagbubuno ng aswang. Pakiramdam ko noon ay tila ba napakalaking tao ko dahil sinasabayan ko ito ng usal ng mga sator. Paglapit ko rito kay Kasendong at sa aswang na nakabuwal, ang wika ko rito sa aswang. Bangkilan! Katapusan mo na! Ang ginawa ko nun, Commander, hinawakan ko yung kulot-kulot niyang buhok. Tapos ginamitan ko ng puwersa at hinahatak kong pilit yung ulo niya. Sige kaibigang Greg, hatakin mo yung ulo niyan. Wika ni Kasendong. Hindi naman makatayo noon yung bangkilan dahil dinidiinan din ni Kasendong yung pagtapak niya sa dibdib nito. Habang hinahatak ko yung ulo ng bangkilan, nakikita ko yung reaksyon ng mukha niya. Lumalabas ng kaunti yung mata niya tapos naglalabas ito ng konting dugo. Yung kanyang malalaking ipin naman, galit na galit ang mga ito habang nagngangalit. Sige, pagtulungan niyo ako. Gumaganon yung bangkilan hanggang sa nagtagumpay ako sa ginagawa ko. Bago ko matanggal yung ulo niya sa kanyang katawan ay meron akong inuusal na ibinigay sa akin ng ermitanyo. Nakita ko na yung dugo niya ay sumisirit mula sa kanyang katawan. Matapos nun, bumitaw na yung ipin sa bunganga ng dibdib nitong bangkilan na ito. Nabitawan niya na yung paa ni Kasendong. Kasendong, mukhang malalim po yata isugat niyo ah. Huwag kang mag-alala, akong bahala rito. Ito pa, Commander, ang isa sa kinagulat ko na kakayanan ni Kasendong. Dahil yung sugat niya na malalim, hinipan niya lang ito bigla itong nagbalik sa dati. Meron namang mga maliliit na gurlit sa kanyang mga paa, pero unti-unti rin itong nawawala. Napahanga rito yung ermitanyo. Sendong, totoo ba yung nakita ko? Opo, totoo. Ang galing mo. Parehas na parehas tayo ng kakayanan. Saan nanggagaling ang iyong mga dasal? Una po sa lahat, alam natin na sa Panginoon ito nanggagaling. Oo nga pala, sige. Hindi ko na itatanong pa yung iba pa. Baka kasi isipin mo Basta, o siya sige. Kung meron kang kailangan, bumalik ka lang uli rito. Pasensya na po kayo kung nagulo ko pa itong inyong bakuran
Mukhang nasira po yata yung mga pananim yung kamote. Ayos lang yun. Kung gusto mo dito ka muna. Dito ka muna tumuloy kahit ilang araw lang nang makapagkwentuhan pa naman tayo ng mga bagay-bagay na dapat pa nating malaman at maisalin ang mga kakayanan natin sa isa't isa. Isa lamang ang ating layunin, lumaban dito sa mga alagad ng dilim, hindi ba? Opo pero kailangan ko na po talagang bumalik. At si Lino, yung kalaban ko po doon ay nagngangalit na sa galit. Sino naman yung Lino? Si Lino, yung tinatawag kong panyero. Alam ko po sa panahon na ito, nagngangalit siya sa galit upang makita ko. Si Lino po ay isang hunyango na magaling magkunwari. Tinatawag niya akong panyero pero alam ko sa sarili ko na siya ay demonyo. Medyo magulo ang kwento mo pero maiintindihan ko din yan. Sige kaibigan, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Salamat po. Oy aso, tapos na ako mag-record. Sige, tumahol ka na kung gusto mo. Teka nga pala, napansin ko sa kwento ng Ganti ng Batang Albularyo Part 2, nandito si Kasendong. Naaalala niyo po ba si Kasendong, yung upload ko po nung mga nakaraang buwan? Akalain mo nga naman napunta siya rito sa kwento. Sa bagay naaalala ko po yung kwento doon ni Kasendong na siya ay hinahabol ng mga aswang dito sa Mindoro. Malamang na ito na po yun, nagkonekta na naman po. Ano pong masasabi nyo sa kwento natin? Okay, bigyan nyo naman po ako ng isang magandang like. At syempre comment na rin po kayo. Siya nga po pala kung meron kayong nais na i-share na kwento, i-share nyo lang po sa aking YouTube channel. At nakalagay naman po dyan sa ibaba yung aking email. Mag-email po kayo sa commanderfs85@gmail.com. Aantayin ko po yung mga kwento nyo at kung maaari pakiayos po ng maigi yung inyong kwento para mabilis po nating mailapag dito. Okay, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Jaynard Francisco. Binabati ko po si Ate Tess Flores. Binabati ko po si Isa. Binabati ko po si Ate Ana Ponaki. Binabati ko po si Jenny Nicor. Binabati ko po si Alvin Garciano. Binabati ko po si Rex Mojica. Binabati ko po si Eliazar Miranda. Binabati ko po si Rose Abel. Binabati ko po si Yodsky Dabes. Binabati ko po si Ronel Aguado. Binabati ko po si Ate Marian Ide. Binabati ko po si Berlinda Ortiz. Binabati ko po si Marlon Anthony na hindi naniniwala sa ating kwento. Binabati ko po si Bisdak Love from America. Uy, salamat po. Binabati ko po si Ruby Abansena. Yan. Binabati ko po si Manuel Putalan. Binabati ko po si Rowena Ancheta. Binabati ko po si Bro Ray de Guzman. Binabati ko po si Bro Fernando Taong. Binabati ko po si Bro Julio Stade. Binabati ko po si Ate Maya Lori. Binabati ko po si Tita Florencia de Guzman. Binabati ko po si Ate Seni Gonzales. Binabati ko po si Kwentong Enteng at si Angman Dirigma. Kinig po kayo sa kanilang channel dahil magaganda po ang kwento nila sa kanilang channel. Okay. Binabati ko po si Maynard Pigoria. Okay. Binabati ko po si Arthur Manalastas. Binabati ko po si Jennifer Seals. Binabati ko po si Naruto Uzumaki. Binabati ko po si Jennifer Sinisal. Binabati ko po si Bonbon Works. Binabati ko po si Rain Carl Riel. Ayan, ang hirap ng banggitin. Nabubulol po tayo. Binabati ko po si Chito Bautista. Binabati ko po si Rolando Gutierrez. Binabati ko po si Carlo Dolante. Binabati ko po si Einstein TV. Binabati ko po si Arman Steve Lakamura. Binabati ko po si Ate Norma Fernandez. Binabati ko po si Tolitz Asiyoche. Binabati ko po si RB Ayusan. Binabati ko po si John Patrick Monata. Binabati ko po si Kate Nathaniel Panganiban. Binabati ko po si Ate Weng Javier.